What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Coach Oli. Wala na nga di umanong magandang ginawa itong si Tamba Romualdez dito sa loob ng gobyerno na puro na lamang puntirya at paninira ang ginagawa di umano, no? Kay Vice President Sara Duterte. Wika nga ni Coach Oli bakit hindi nyo na lang pagtuunan ng pansin kung paano nyo pababain ang presyo ng bigas na inyong pinangako, no? Kaysa bastusin itong mga Duterte. Pero bago lahat mga kababayan, huwag nyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, hindi nga maiwasang magalit ng taong bayan no sa ginagawa ni Tambalos FL Liza di umano sa pera ng bayan na di umano ay kinukurakot o binubulsa ng mga ito kung kaya nagkakandaletse-letse ang buhay ng ordinaryong mamamayan. Kung kaya naman hindi ko napahabain pa, heto na ang buong video. Ay sige, tanungin nyo taong bayan, saan kayo nakapokus ngayon? I'm not referring to camera alone, ha? To the whole Bonget administrasyon. Hmm, Saan kayo nakapokus? Ang mata nyo ngayon nasa Davao. Ang mata nyo nasa Duterte. correct. Huwag kayong magsalita hanggang presyo ng bigas mataas. Dahil Tama. pare-parehas kayong pulpul, wala kayong magawa sa presyo ng bigas. Ang tagal ng usapin niyan. Puna kayo ng puna sa iba na magtrabaho. Yung trabaho ninyo na mapababa ang presyo ng bigas di nyo magawa. Hmm, Napaka-ipokrito ng mga ito. Diba? Ang lilinis nyo no? Kung makapo na kayo kay BP Sara, ganun-ganun na lang. Mga sip-sip kayo kay Tamba. Ang habol ninyo, kanong napaupo kayo dyan, ay hindi para sa bayan. Ang habol ninyo, simula nang nakaupo kayo dyan, ay paano kayo magkakaroon ng pogi points kay Tamba. Ang presidente ay hindi na magampanan ang kanyang trabaho ng maayos. Anong hahalili? Sino hahalili? Ako ba? Si Tamba ba? Yung asawa ba? O si Vice President? Sino ba ang Vice President natin? Siguro alam nyo, hindi kayo tanga dyan. Kayong mga bashers. Tanong. Tanong lang naman, huwag kayong magagalit. Kasi yung huling nagtanong sa SME9 na si Ka Eric, kinulong ninyo mga animal. Tanong lang naman, nagagawa pa ba ng presidente ang kanyang trabaho? Hmm. Sasagot na naman yung mga vloggers. Baka kayo may pera kasi nababayaran kayo. Pero yung mga Pilipino, nagagawa ba ang trabaho niya? Anong presyo ng bigas? Bakit may ED ka? correct. Mataas ang presyo ng gasolina. Taas ng presyo ng dolyar. Hmm, Kayo saan kayo nakafocus? Ang administrasyong bongit, saan nakafocus? Nakafocus ba sa Davao? O sa presyo ng bigas? Nakafocus ba sa pagbibigay ng trabaho? O kay Pastor Kibuloy? hmm, Nakafocus ba sa pagtaas ng ekonomiya natin? O nakafocus sa mga Duterte? Kaya ako sabi ko to mga to, kala mo kalilinis ng mga bunganga eh. Kung makapagpuna sila, pagtingnan naman nila yung sarili nila. kaya nga. Ano nagawa ninyo? Namimigay kayo ng barya-baryang bigas? Si Pulong nga nagrereklamo, wala ng budget, maiuwi sa Davao. Kung makapagsalita kayo, mag-focus sa trabaho. Hello, kayo nga, puro concert. May nagawa ba kayo?
Alam mo, pag sinabi ni Sarang mangga, magagalit kayo. Pag sinabi ni Sarang apple, magagalit kayo. Pag sinabi niyang sibuyas, magagalit kayo. Pag Kaya sinabi nga. niyang tamba, magagalit kayo. Wala pong sasabihin ng Duterte na matutuwa kayo. Sa totoo lang. Lahat-lahat na lang, no, mga kababayan? Bakit? Kasi pag nagsalita kayo at kumontra kayo sa Duterte, malakas kayo kay Tamba. Tama ba? O tamang-tama? Nagtatanong lang po tayo. Kasi bawat kontra ninyo, plus point, plus pogi point kayo kay Tamba. Tama po ba? Hmm. Sige. Huwag kayong maniwala kay Coach Oli. Imbestigahan yung sarili ninyo. May punto ba? Puro kayo pa pogi kay Tamba. Git naman ni ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon, House Assistant Majority Leader, ang dapat pagtuunan ng pansin ng mga leader ng pamahalaan ay kung papaano maisusulong ang pag-unlad ng Pilipinas, hindi ang theatrics. Sa Estados Unidos, Pag-unlad ng Pilipinas. Ang pukusan natin pag-inlad ng Pilipinas, hindi theatrics. Sino theatrics? Niluto nyo? Tapos ngayon, pag may sinabi si BP Sara, bigla kayo pikon-pikon kayo dyan, iyakin. ayon kay VP Duterte, hindi ito dadalo sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 22. Buti nga sa inyo. Wala namang kwenta yung SONA na yan tanungin ko kayo, Kamara. Yung pinagsasabi ba ni Marcos sa SONA may katotohanan? Yung sasabihin, ano masasabihin niyang maganda ngayong SONA? Nagkakalat ang Pilipinas ngayon. Sa Kaya kangkungan nga. tayo pupulutin. Hmm. Pambira, 4 na taon pa. Nakakaasar. At itinatalaga ang sarili bilang designated survivor. Batay kay House Assistant Majority Leader Lanao del Sur 1st District Representative Sia Sip-sip kayo, sip-sip. Kung sino ka man. Lonto Adjong, hindi nakakatuwa ang mga biro tungkol sa national security at succession. Bilang isang leader, dapat magbigay halimbawa at maging responsable anya si VP Duterte at huwag lumikha ng panik. Ito. Utot. National security raw. At wag magbigay ng panig. Teka muna, kayo nga nakapanig kayo kay Tamba Kaya Diba? nga. Titingnan ninyo. National security ika nyo. May illegal ba sa sinabi ni BP Sara? Kasi ang pinupunto po nila dito, yung designated survivor. Kasi parang ang dating sa kanila ay ito ay threat or death threat, parang ganon. Kasi ang ibig sabihin nito, yung lumalabas sa Amerika na pagka merong gagawin ng isang tao at pupunta sa isang lugar, hihiwalay yung pangalawa. Yung next in line, hihiwalay para kung sakali may masamang mangyari sa kanila, meron pang uupo. Ang tanong, masama ba yun? Hindi. Ang tanong, illegal ba yun? Hindi. Bakit? Nasa batas yun Pag namatay si Marcos, ang papalit si BP Sara. Kung may mangyari sa presidente, ang papalit ay vice president. Anong masama doon? 'Di ba? Actually, hindi niya na nga kailangan i-designate yung sarili niya as a survivor. Kasi yun na talaga ang vice president. Halimbawa, Correct. wag naman sana. Ayoko mangyari ito dahil marami rin naman tayo mga maayos diyan na mga dadalo. Halimbawa, diyang SONA may sumabog. Patay. Wag, ayoko niyan, ayoko. Halimbawa lang po. At least andyan si BP Sara, wala diyan, uupo. 'Di ba? So ano doon masama? Alin banda ang wala sa batas doon? May illegal bang ginawa si BP Sara? O ba't nag-iiyak kayo dyan? Ba't kayo nabipikon kay BP Sara? Ang lilinis nitong mga
mga congressman, dapat daw mag-ingat si BP Sara sa kanyang mga statement, sa kanyang mga sinasabi. Bakit? Ano ba yung sinabi niya? Tagalog. Hindi Bisaya. Tagalog. Mga iyakin tong mga ito. Mga balat sibuyas. Nakafocus kayo kay BP Sara. Ang lilinis ha. Ako may tanong ako sa inyo mga kampo ni Tamba. Ang lilinis ba ng mga bunganga ninyo? Ang lilinis ba ng mga dila ninyo? Iba nga sa inyo makasabi ng fugitive kay Pastor Kibuloy. Alam mo, napaka-ipokrito ng ibang tao sa atin, ha? Kung makapo na kay BP Sara, akala nyo dami nyong nagagawa. Akala nyo hindi kayo tumatanggap ng kung ano-ano? Tigil-tigilan nyo nga. Napakasip-sip ninyo. Ano yan? Sa ngalan ng proyekto? Nagtatanong lang po, magkano po ba ang proyekto? Nako po. Di ba? Yari. Kayo nga parte ng unity team. Anong ginawa nyo sa kayong mga kampo ni Tamba? Niluto nyo si BP Sara?